Pinangunahan ng Department of National Defense ang paggunita sa matagumpay na pagdedepensa ng militar sa ginawang pagsalakay ng daang-daang miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF sa Zamboanga City nitong nakalipas na taon. Kaugnay nito, isang seremonya ang isinagawa kaninang umaga sa nasabing lungsod. Pinangunahan nito ni DND Secretary Voltaire Gazmin, AFP Chief Gregorio Pio Katapang Jr. at DILG Secretary Mar Rojas. Mula sa Zamboanga City, mag-uulat ang aming kasamang si Waywaya Macama live via phone patch. Waywaya! Princess, nagsimula alas 7:30 ang flag raising mismo sa Zamboanga City Hall na kung saan nga ito'y pinangunahan ni Mayor Deng Limaco. At pagkatapos nga ng flag raising, iniaalay naman ng mga sundalo ang bandila ng Pilipinas na ito yung bandila na naka-raise sa City Hall noong September 9, araw nung sinalakay ng MNLF Miswari faction ang lungsod nga ng Zamboanga. Inalay ito kanina kay Mayor Deng Limaco. At pagkatapos nito ay sinundan naman ng wreath laying o pag-aalay ng bulaklak sa Zamboanga marker na ituturing lahat ng mga namatay ay isang bayani at pinangunahan ito ng ni DILG Secretary Mar Rojas at ni Defense Secretary Voltaire Gazmin ang pag-aalay nga ng bulaklak sa Zamboanga marker. Malapit lamang ito, ilang hakbang lamang ang layo nito mula sa Zamboanga City Hall. At kanina naman ang nagsimula ng panalangin ay si Father Yufana. Ito yung isang pari na binihag din ng mga MNLF Miswari faction na kanina nga sa speech ni Secretary Mar Rojas sa seremonyang ginanap na sa Zamboanga City Hall ay pinapurihan niya ang lahat ng mga bayani at ang mga unang rumusponde noong September 9. Ito yung mga taga Bureau of Fire, AFP, PNP at maging ang mga kawani ng DSWD na kumalinga sa ating mga kababayan na nawalan ng tahanan at more than 2 months nga silang kumalinga dito at binigyan sila ng award at in total 31 princess ang binigyan ng award kanina, 7 mula sa DSWD, 12 naman sa Department of National Defense, 6 naman na opisyal sa AFP at 6 naman sa Philippine National Police. Samantala, kanina binanggit nga ni Secretary Mar Rojas na mula 118,000 na mga internally displaced persons ay umaabot na lamang sa 11,000 mga evacuees ang nasa Joaquin Enriquez Sports Complex kung saan nga ang ilan nga ay naidala nga na nila sa kanilang ginawang shelters para sa mga evacuees. At pinaubayan naman ni DILG Secretary Mar Rojas at ni Defense Secretary Gazmin sa DOJ ang pagpapatanggal nga ng warrant of arrest kay Nor Miswari na kung saan nga ang tumatayong leader nga ng pagsalakay nga dito sa Zamboanga City. 3 yung sinalakay nila. Ito yung Barangay Santa Barbara, Barangay Mariki at Barangay Rio Hondo. Na kung saan nga after ng seremonyas, nagsagawa muna ng briefing ang lokal na pamahalaan kasama nga matataas na kalihim at pang-opisyal mula sa AFP at PNP na kung saan ang pangunahing pinag-usapan nila ay ang seguridad sa buong Zamboanga matapos nga ang 1 taon ay unti-unti na nga naman daw bumabalik ang normal na sitwasyon nga sa Zamboanga City ayon nga ito kay Mayor Deng Limaco. However, sa pagtuntun naman kay Nor Miswari, tininiyak ng AFP na patuloy nilang monitor naman ang mga galaw ni Miswari. Nahihirapan lang sila dahil merong kumakanlong nga sa kay Nor Miswari. At pagkatapos ng command briefing or command conference sa lungsod nga ng Zamboanga ay nagsagawa naman ng windshield tour ang mga opisyal kasama si mga kalihim natin si Mar Rojas, si Gazmin at maging ang mayor ng lungsod sa 3 barangay na sinakop nga ng MNLF Miswari faction. At sa ngayon nga ay nasa Western Mindanao Command kami ngayon at posibleng nang magsagawa muli ng command conference ang mga matataas na kalihim kasama na rin yung mga opisyal ng AFP at mamaya rin mamamahagi naman ng M4 rifles si AFP Chief of Staff dito sa Western Mindanao Command. At yan muna ang pinaka-latest mula rito sa Zamboanga City. Princess?